Sa mundong mabilis manghusga, madalas ang unang tinitingnan ay panlabas na anyo. Kung maayos ba ang damit? May trabaho ba? May tirahan ba ang isang tao? Pero paano kung ang isang lalaking itinuring ng lahat na walang halaga? Siya pa palang magiging dahilan para mailigtas ang isang buhay. Paano kung ang isang palaboy na halos wala nang maipagmamalaki sa mundo ay may pusong mas matapang kaysa sa mga taong may kapangyarihan? Ito ang kwento ni Jim, isang lalaking lumaking walang pamilya, walang gabay at halos mawala ng pag-asa sa buhay. Hanggang sa isang kakaibang natagpuan niya sa tambakan ang tuluyang nagpabago sa kanyang kapalaran. Pero bago natin simulan ang kwento ni Jim, nais ko munang magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga kwento. Siyempre, shout out muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Kay Mardeline Avila na nasa New York City, Jelly Espinoza na nasa Nueva Ecija, Ardo Hardanilia Luminada Umali from Caloocan, Olivia Parao, listening from Italy, Jemery Amero from Alberta, Canada, Rebecca Portentado, Nines sa Cavite, Leilani Cerezo, Nines sa Urdaneta City, Inocencio Paredes, Lorna Ramos from Riyadh, Saudi Arabia, Adelina Garcia, Evangeline Turbella na nakikinig mula sa Hong Kong, kay Ma'am Vicky na nasa Ottawa, Canada, Maria Cecilia Aventurado, Glo Alosilio na nasa Abu Dhabi, at kay Ma'am Adela Torres na nasa Hong Kong. Shoutout din kay Maylene Cinco at Noel Molina na nakikinig from Taguig, at pati na rin kay Catherine Jem Carillo na nakikinig mula sa Sarangani Province. Mabagal ang bawat hakbang ni Jim sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakayuko ang kanyang balikat, parang pasan-pasan niya ang bigat ng mga matang mapanghusga na sumusunod sa bawat kilos niya. 3 taon na siyang palaboy sa lansangan ng Maynila. At sa loob ng 3 taon na yon, nasanay na siya sa masasakit na salita ng mga tao. Hindi ka ba nahihiya? Ang bata-bata mo pa, palaboy ka na. Magtrabaho ka kaya. Malakas ka pa naman. Bakit hindi ka kumayod? Pero kahit kailan, hindi na malimos si Jim. Hindi siya lumapit sa mga sasakyan para manghingi ng barya. Hindi siya nag-abot ng maruming kamay sa mga naglalakad. Tahimik lang siya. Tahimik na nagdurusa. Ngunit kahit hindi siya namamalimos, halatang halata pa rin ang kanyang kalagayan. Luma at kupas ang kanyang damit. Halos nakalaylay na ito sa payat niyang katawan. Makapalang balbas sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang matagal nang nawalan ng liwanag. Pagod, walang direksyon, parang matagal nang sumuko sa buhay. Pero sa kabila nun, pilit pa rin niyang pinanghahawakan ang natitira niyang dignidad. Kapag may pagkakataon, nilalabhan niya ang kanyang mga damit sa ilog o sa mga gripo sa pampublikong lugar. Kapag may sapat siyang bariyang naipon mula sa pansamantalang trabaho, minsan ay naliligo siya sa pampublikong paliguan. Pero gaano man siya magsikap na magmukhang maayos, sa mata ng marami, isa lang siyang palaboy. Isang taong walang halaga, pero ang totoo, hindi naman talaga siya nagkaroon ng tahanan. Hindi niya kailanman naranasan ang init ng isang pamilyang nagmamahal. Dahil iniwan siya ng sarili niyang ina sa ospital noong sanggol pa lang siya. Walang paliwanag, walang liham, walang bakas. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Jim kung bakit. Noong bata pa siya sa ampunan, gabi-gabi siyang gumagawa ng mga kwento sa isip niya. Baka isang araw, biglang darating ang kanyang ina. Iiyak ito habang niyayakap siya. At anak, hinanap kita ng matagal. Sa isip ni Jim, baka may magandang dahilan. Baka nawala siya, baka may kumuha sa kanya, baka hindi siya sinadyang iwan. Pero para sa isang batang hindi minahal,
Mas madaling maniwala sa magandang kasinungalingan kaysa tanggapin ang masakit na katotohanan. Pero hindi dumating ang araw na yon. Walang ina na sumulpot sa gate ng ampunan. Walang humingi ng tawad. Walang naghanap sa kanya. Habang ang ibang bata sa ampunan ay isa-isa ng inaampon, si Jim palaging naiiwan. Hindi naman kasi siya kapansin-pansin. Wala siyang mapupungay na matang agad mamahalin. Wala siyang kulot na buhok na parang batang artista. Wala siyang cute na pisngi o mukhang madaling kalugdan. Ordinaryo lang siya. Maputlang kayumanggi ang balat, manipis ang katawan, at ang kanyang mga mata parang malamlam. Wala ring gaanong nakakahatak sa kanyang ugali. Mailap siya, tahimik, madaling mapikon. Palaging mag-isa. Parang may sakit na dahilan kung bakit lumalayo ang lahat. Nang makatapos siya ng high school, akala niya yun na ang simula ng pagbabago. May pangarap siya noon. Gusto niyang maging sundalo, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil pakiramdam niya, yun ang pagkakataon niyang maging tao. Magkaroon ng silbi, mapatunayan sa mundo na may halaga siya. Makita ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, magkaroon ng uniform, respeto, karangalan. Pero gaya ng maraming pangarap, nasira rin yon. Sa medical exam, agad siyang bumagsak. Flat feet ka. May problema ka rin sa puso. Hindi ka pasado. Pakiramdam ni Jim, gumuho ang mundo niya. Sir please, isang chance lang po. Pakiusap niya noon. Ngunit umiling ang opisyal. Ramihan nga iniiwasan ng serbisyo. Ikaw gustong gusto mong sumali. Nakaka-proud sana pero hindi pwede. Kapag may nangyari sa'yo, ako ang mananagot. Mabuti pa, mag-aral ka. Maghanap ka ng trabaho. Maraming paraan para maging kapaki-pakinabang. Mag-aral, madaling sabihin. Pero paano? 18 taon na siya noon, pero wala pa rin siyang malinaw na landas. Minsan pinapangarap niyang maging seaman. Minsan pulis, minsan piloto. Pero sa tuwing susubok siyang mangarap, may boses na babalik sa isip niya. Bobo ka, mahina ka, wala kang mararating. Paulit-ulit niyang naririnig yon sa ampunan. Lalo na sa matandang utility na laging galit. Wala kang gulugod, napakahina mo. At dahil paulit-ulit yung sinabi, unti-unti naniwala rin siya. Ang unang totoong achievement niya sa buhay, nang mabigyan siya ng maliit na government housing unit. Isang simpleng studio type na tirahan. Hindi man marangya, pero para kay Jim, para yung palasyo. Sa unang pagkakataon, may lugar siyang matatawag na kanya. Nakahanap din siya ng trabaho bilang construction worker. Mahirap, mabigat, nakakapagod, pero tinitiis niya. Dahil kahit papaano, umaayos ang buhay. At doon niya nakilala si Nancy. Isang babaeng mukhang mabait, magaan kausap, palangiti. Nagtatrabaho sa isang tindahan sa palengke. Mabilis silang naging malapit. Mabilis ding naging sila. At kalaunan, tumira si Nancy kasama niya. Sa panaginip ni Jim, ito na ang pagmamahal na matagal niyang hinihintay. Isang pamilya, isang tahanan, isang taong pipili sa kanya. Pero hindi niya alam na ang pag-ibig na yon ang sisira sa kanya. Isang araw, nalaman niyang may anak pala si Nancy. Pinalaki ito ng matatandang magulang nito sa probinsya. Dahil sa sariling karanasan, nasaktan si Jim para sa bata. Alam niyang pakiramdam ng lumaking walang ina. Kaya siya mismo ang nagsabi, dito mo na papuntahin ang anak mo at magpakasal na tayo. Para kay Jim, mali ang pagkakahiwalay ng mag-ina. Agad namang pumayag si Nancy. Pero may kondisyon. Jim, masikip dito. 3 tayo kung sakali. Mas mabuti siguro kung ibenta natin tong unit mo. Gamitin natin down payment sa mas malaking bahay. Walang alam si Jim sa legal papers. Hindi niya naiintindihan ang proseso. At dahil mahal niya si Nancy, nagtiwala siya. Pumirma siya nang hindi binabasa ng maayos.
nang hindi nagtatanong, nang hindi naghihinala. At yon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil ang mga papel na pinirmahan niya ay naglipat pala ng pagmamayari kay Nancy. Hindi niya namalayan ang tanging ari-arian niya sa mundo, hindi na sa kanya. Hindi nagtagal, ibinenta ni Nancy ang unit at pinalaya siya nito. Hindi pa nga siya mismo ang gumawa. 2 lalaking siga ang dumating. Labas! Ngayon na! Sinubukan ni Jim na magtanong. Sandali, bakit? May mali ba? Pero isang matalim na tingin lang ang isinagot sa kanya. At malinaw ang banta kapag lumaban siya sa ospital ang bagsak niya. O baka mas malala pa. At ganun lang, sa isang iglap, nawala ang lahat kay Jim. Ang bahay, ang pag-ibig, ang pag-asa. At muli, bumalik siya sa kalsada. Hindi agad sumuko si Jim. Sa kabila ng panloloko ni Nancy, dali-dali siyang nagtungo noon sa pinakamalapit na presinto para humingi ng hustisya. Pero minsan, mas masakit pa sa pagtataksil ang katotohanang legal pala ang panloloko. Sir, base sa pinirmahan mo, ikaw mismo ang nagbigay ng unit sa kanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jim. Hindi po pwede, niloko lang ako. Pero umiling lang ang pulis. May pirma mo dito. Binding yan. Wala kaming magagawa. Napaatras si Jim. Parang gusto niyang isigaw sa buong mundo na hindi yon ang intensyon niya. Na nagtiwala lang siya. Na minahal niya lang ang maling tao. Pero sa mata ng batas, kasalanan niya yon. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Buong tapang siyang nagtungo sa pinagtatrabahuhan ni Nancy. Galit, sugatan ng pride, at desperadong mabawi ang kahit katiting na hustisya. Nancy! Sigaw niya habang papasok. Bakit mo ginawa to? Nagulat ang mga tao. May ibang napatingin. Pero si Nancy nanatiling malamig. Parang wala siyang kasalanan. At bago pa makalapit si Jim, hinila na siya ng mga gwardya palabas. Sir, lumabas po kayo. Wala kang karapatang manggulo dito. Namilipit ang dibdib ni Jim. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil doon niya tuluyang na-realize. Wala na talaga siyang laban. Pero hindi pa doon nagtapos ang bangungot. Nang gabing yon, habang naglalakad siya sa isang madilim na eskinita malapit sa pansamantala niyang tinutuluyan, may humarang. Ang parehong 2 lalaking nagpalaya sa kanya. At bago pa man siya makapagsalita, bumagsak ang unang suntok. Sunod-sunod, walang awa, walang paliwanag. Hanggang sa halos hindi na siya makagalaw. Ang huli niyang natatandaan, malamig na semento, dugo, madilim, 1 buwan siyang naospital, 1 buong buwan. Tinulungan ng pulis ang investigasyon, pero walang nahuli. Parang usok na naglaho ang mga salarin. Paglabas niya ng ospital, mas malala ang sumalubong. Tanggal na siya sa trabaho. Construction site trailer na dati niyang pansamantalang tulugan, hindi na pwede. Ang mga dati niyang kasamahan, naawa man, unti-unti siyang iniwasan. Ayaw nilang madamay, at doon nagsimula ang totoong pagiging palaboy ni Jim. Ang unang gabi niya, sa parke, doon siya umupo, mag-isa, at nakayakap sa sarili. Habang pilit nilalabanan ang gutom, ang takot, at ang matinding pakiramdam na wala na siyang silbi. Sa mga sumunod na araw, natutunan niyang mabuhay sa ilalim ng sistemang hindi alam ng karamihan. Sa mga basement ng abandonadong gusali, mga sulok na tinutulugan ng mga kagaya niya, paiba-iba ng lugar, depende kung saan pwedeng hindi mapalayas. Unti-unti, naging eksperto siya sa survival. Kapag may racket, pumapasok siya bilang pahinante. Minsan maintenance, minsan tagabuhat, minsan kahit anong physical na trabaho. Kapag walang trabaho, doon pumapasok ang masakit na bahagi. Pagkain mula sa basurahan. Oo, natuto siyang tukuyin kung alin ang likod ng tindahan ang mga may pwedeng makain. Aling fast food ang nagtatapon ng bahagyang maayos pang pagkain.
Aling grocery ang may tinapay na hindi pa totally sira. Pero kahit doon, may kompetisyon dahil hindi lang siya ang desperado. May mga iba ring palaboy. May taong gaya niya. Mga taong pinagkaitan din ng pagkakataon. At minsan, nag-aaway pa sila para sa tira-tirang pagkain. Nakakalungkot pero ganoon ang lansangan. Matututo kang lumaban o tuluyang mawawala. Unti-unting tumigas si Jim. Hindi sa pagiging masama, kundi sa pagiging matatag. Pero kahit ganoon ang kanyang buhay, may mga bagay siyang hindi isinuko. Ang kalinisan, ang dignidad. Hindi siya natutong uminom, hindi siya gumamit ng bisyo. Hindi rin siya sumama sa mga grupong gala na puro gulo. Tahimik lang siya, disiplinado. Kapag may pera siya, essentials lang. Tubig, pagkain, sabon, at minsan isang maliit na luho. Bagong medyas. Oo, para sa iba, simpleng medyas lang. Pero para kay Jim, yun ang pakiramdam ng pagiging tao. Pakiramdam na hindi pa siya tuluyang nasisira. Kahit ang damit niya ay kadalasang galing sa itinapo ng iba. Kapag may bagong medyas, parang may bagong pag-asa. At sa kabila ng lahat, may pinanghahawakan pa rin siyang paniniwala. Napansamantala lang ito, na balang araw may magbabago. Isa pa sa mga racket ni Jim ay ang junk shop at tapunan. Minsan naghahalungkat siya ng bakal, lumang metal, anuman ang pwedeng ibenta. Pero kahit doon, may teritoryo. May may-ari ng mga tambak dyan, sabi ng isa. Mga kapwa niyang kapos na ayaw maagawan. Kaya kailangan mong maging matapang at mabilis. Nung umagang yon, wala naman talaga siyang inaasahan. Nahuli siya sa prime scavenging hours. Alam niyang halos napagdaanan na ng iba ang mga magagandang tambak. Pero gaya ng dati, may kaunting pag-asa pa rin siya. Minsan kasi iniisip niya, paano kung may mahanap akong maleta na puno ng pera o mamahaling gamit? O kaya kung may nakatagong kayamanan? Oo, parang pang pelikula. Pero syempre, yun ang pantasyang bumubuhay sa mga taong wala nang maasahan. Ang realidad, kadalasan sirang upuan, basang tela, lumang bakal, at mabahong basura. Tahimik ang lugar nang dumating si Jim. Eksakto sa inaasahan niya. Sinuyod niya ang pamilyar na bahagi. Pagkatapos, napadpad siya sa mas malayong tambakan. Biglang may tumama sa bakal niyang panghalungkat. Hindi ordinaryo, may kakaibang tunog. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Baka ito na. Marahan niyang hinukay ang bagay. At nang lumitaw ito, napakunot ang noo niya. Isang mamahaling handbag ng babae. Maayos pa, mukhang hindi mumurahin. Agad niyang binuksan. Umaasa, baka may pera, alahas, kahit barya. Pero wala. Walang laman, kahit isang kusing. Ay, sayang. Halos itapon na niya yon. Ano nga ba naman ang silbi ng mamahaling bag sa katulad niya? Pero may pumigil sa kanya. Siguro dahil maayos pa ito, sayang naman kaya pinisil niya ito. At doon, may naramdaman siyang kakaiba. Isang tagong zipper. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. At may nakita siyang nakatiklop na papel. Akala niyang shopping list, recipe, love note, pero nang mabasa niya ang laman, nanlamig siya. Tulong, nakakulong ako sa isang bahay bakasyunan. Mula sa bintana, nakikita ko ang riles ng tren. Humihinto rito ang tren tuwing 8:30 ng umaga sa loob ng 2 minuto. Natigilan si Jim. Parang huminto ang mundo. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi agad nakapagsalita. Kanyang naisip, itapon ang papel. Lumayo, problema ng iba yon. Marami na siyang sariling pasanin. Pero maya-maya, may bumigat sa dibdib niya. Paano kung totoo ito? Paano kung may taong talagang nakakulong? Paano kung siya lang ang tanging nakakita? Tinitigan niya ang maayos na sulat kamay. Mukhang babae ang nagsulat. At dahil bag din ito ng babae, mas lalo siyang kinabahan.
May kakaiba kay Jim. Hindi man niya kayang ipaglaban ang sarili niya, pero malakas ang pakiramdam niya pagdating sa hustisya. At baka kung hindi niya nailigtas ang sarili niya noon, baka may pagkakataon siyang mailigtas ang ibang tao ngayon. Saglit, sumagi rin sa isip niya. May reward kaya? Pero agad niya yung inalis sa isip. Hindi pera ang mahalaga, hindi gantimpala, kundi ang posibilidad na minsan sa buhay niya may magawa siyang tama. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jim. Mahigpit niyang hawak ang handbag at ang sulat habang mabilis na naglalakad palabas ng tambakan. Diretso siya sa presinto. Kung may taong tunay na nasa panganib, dapat mga pulis ang kikilos. Pagdating niya sa presinto, agad siyang hinarang ng isang pulis. Oy, saan ka pupunta? Huminto si Jim at agad inilabas ang bag. May re-report po ako. Tinaasan siya ng kilay ng pulis. O ano yan? May nakita po akong bag sa tambakan. May sulat po sa loob. Anong sulat? May kinukulong daw pong babae. Hindi pa siya tapos magsalita nang biglang sumimangot ang pulis. Parang may naamoy na mabaho. Lasing ka ba? Hindi ho. Anong kidnapping? Anong kalokohan yan? Nandito po sir. Iaabot na sana ni Jim ang sulat. Pero bigla siyang itinulak nito papalayo. Mayas ka nga rito. Wala kaming report ng kidnapping. Baka ninakaw mo pa yung bag ha? Hindi ho. Nakita ko lang ho talaga. Tumawa ang pulis. Maswerte ka. Hindi kita ipinapasok. Alis! Napaatras si Jim. Hindi dahil takot siya, kundi dahil pamilyar ang pakiramdam. Yung pakiramdam na hinusgahan ka na bago ka pa makapagsalita. Habang paalis, narinig niya ang usapan ng dalawang pulis. Pare, anong gusto ng palaboy? Ay nako, ewan. Ayoko nang dagdagan ng trabaho ngayong katapusan ng buwan. Tignan mo naman ang itsura. Baka laseng. Pare-pareho lang ang mga yan. Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ni Jim. Hindi siya nagalit. Mas masakit pa doon, nasaktan siya. Dahil minsan, hindi sapat ang paggawa ng tama kung ang tingin ng mundo sa'yo ay wala kang kwenta. Pero habang naglalakad siya papalayo, may biglang sumiklab sa isip niya. Kung walang tutulong, siya na lang. Umupo siya sa isang parke. Muling binuksan ang sulat, walang address, walang pangalan, walang eksaktong lokasyon. Ang tanging clue, isang bahay bakasyunan, pati na rin ang tren na dumadaan ng 8:30 ng umaga. Humihinto ng 2 minuto. Pero anong tren? Mahigpit niyang pinisil ang papel. Wala na siyang cellphone, matagal nang nawala o nanakaw. At kahit meron pa, wala rin naman siyang load. Tahimik siyang nag-isip, hanggang sa bigla siyang napatayo. Train station. May electronic schedule doon. Baka makita niya. Agad siyang nagtungo doon. Halos 1 oras siyang paikot-ikot, nagmamasid, nagsusuri. At sa wakas, nahanap niya. May isang tren nga, humihinto sa isang istasyon sa dulo ng syudad. Siya na yun, pero may problema. Wala nang biyahe ngayong araw. Lumapit siya sa ticket booth. Ate, paano po makarating sa lugar na to bukod sa tren? Tumingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa. May halatang pagkadiri sa mukha nito. Anong akala mo sa akin? Information desk? Hindi ko trabaho yan. Malamig, mataray, at mabilis siyang binaliwala. Parang gusto nang sumigaw ni Jim. May taong nasa panganib, tulungan nyo. Pero hindi niya nagawa. Dahil sino ba naman ang makikinig sa kanya? Isang gusgusing palaboy. Sa paligid niya, abala ang lahat. May humahabol sa biyahe. May mga dalang maleta. May masayang magkakapamilya. May pagod na empleyado. Lahat may pupuntahan. Lahat may buhay. At sa gitna ng maraming tao, parang invisible si Jim. Hanggang, gaano ka pa katagal dyan? Nagulat siya. Napalingon, isang malaking lalaki ang nakatayo sa likod niya. Naka-uniform ng janitor. Pasensya na ho, aalis na ako. Tumayo agad si Jim. Naghahanap lang ako ng paraan papunta rito. Binanggit niya ang pangalan ng istasyon. Biglang ngumiti ang janitor. Alam ko yan.
Diyan, may kubo na ng lola ko. Nagtatanim siya ng kamatis at talong. Napakurap si Jim. Talaga po? Oo, may bus dyan sa tapat. Parang nabuhayan si Jim. Salamat ho. Mabilis na sana siyang aalis nang bigla siya nitong tinawag. Sandali! Huminto siya. May pamasahe ka ba? Napayuko si Jim. Umiling at diretsahang sinabi ang katotohanan. Wala. Walang wala. Hindi nagsalita ang janitor. Sa halip, may inilagay siyang pera sa palad ni Jim. Eto, pamasahe. At bumili ka na rin ng makakain mo. Hindi agad nakapagsalita si Jim. Parang may bumara sa lalamunan niya. Sa dami ng taong tumingin sa kanya ng may panghahamak, may isang taong tumingin sa kanya bilang tao. Salamat po, mahina niyang sabi. Mabilis na dumating ang bus. Habang nasa biyahe, nararamdaman niya ang tingin ng ibang pasahero. Mapanghusga, mausisa, pero walang nagsasalita. Nagbayad na naman siya. Wala silang mairereklamo. Habang nakatanaw siya sa bintana, sunod-sunod ang tanong sa isip niya. Anong gagawin ko pagdating? Hindi naman pwedeng sumigaw siya sa gitna ng barangay. May kinulong ba rito? Baka siya pa ang mapagkamalang magnanakaw. Baka bugbugin siya. Baka pulis na naman ang humarap sa kanya. Pero kahit natatakot, hindi na siya umatras. Pagdating niya, bumaba siya sa isang lumang waiting shed. Tahimik ang paligid at sa harap niya, isang subdivision ng mga bakasyonang bahay. May simpleng mga bahay. May ilan ding malalaki at mukhang pag-aari ng mayayaman. Parang tahimik na probinsyang bakasyonan. Buti na lang, karamihan sa may-ari ay bumalik na sa syudad. Ang naiwan, mga ligaw na aso, pusa at katahimikan. Isa-isa niyang kinatok ang mga bahay. Walang sumasagot. Sumisilip siya sa mga bintana. Wala rin. Naglakad siya sa makitid na kalsada. Pawisan, pagod pero porsigido. Hanggang sa unti-unting gumagapang ang takot. Paano kung mali siya? Paano kung prank lang ang note? Paano kung wala siyang makita? Pero habang naglalakad, may narinig siya. Mahina, parang kaluskos. Huminto siya at dahan-dahang lumingon. At doon, may isang bahay sa dulo ng kalsada. Tahimik, nakakandado pero may kakaiba. May kortinang bahagyang gumagalaw sa bintana. At parang may taong nakamasid. Tuluyan ang napaupo si Jim sa isang lumang bench malapit sa mga bakasyonang bahay. Pagod na siya, gutom, nilalamig, at higit sa lahat, litong-lito. Anong ginagawa ko rito? Mahina niyang bulong sa sarili. Pakiramdam niya walang saysay ang lahat. Wala naman siyang makikita. Pakatanga lang siya. At ngayong gabi, saan siya matutulog? Ano ang kakainin niya? Napailing siya. Tanga mo talaga, Jim. Kala mo naman may maililigtas ka. Pero sa sandaling halos sumuko na siya, may narinig siyang tunog ng makina. Napalingon siya. May isang mamahaling sasakyan na paalis mula sa nag-iisang malaking mansyon sa lugar. Napasingkit siya. At doon niya napansin mula sa side na yon, kitang-kita ang riles ng tren. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pwede. Baka doon. Hinintay niyang makalayo ang sasakyan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Hinila niya ito. Nakalak, syempre. Napatingala siya. May CCTV. Mayaman nga. Patingin siya sa katabing lote. Mas mababa ang bako doon, kahoy lang at mukhang walang kamera. Napangisi siya ng bahagya. Akala talaga ng mayaman, sa harap lang dumadaan ng magnanakaw. Pero hindi siya magnanakaw. Ngayong pagkakataon, isa siyang tagapagligtas. Huminga siya ng malalim at umakyat sa bakod. Pagkababa sa loob, tahimik ang paligid. Malinis ang damuhan, maayos ang garden, halatang may pera ang may-ari. Lumapit siya sa main door, hinila pero nakalak. Hello! Sigaw niya habang nakadikit ang tenga sa pinto. Walang sagot, sinubukan niyang paligid. Mga outbuilding, storage, garage. May tao ba? Walang sumasagot. Tanging hangin lang at katahimikan. Halos susuko na naman siya nang makarinig ng mga katok.
Mahina lang yon. Sinundan niya ang tunog hanggang makarating siya sa isang lumang kamalig sa likod. Iba ito sa mga bagong istruktura. Mas luma, madilim at mula roon may mga katok. At saka may nagsalita. Tulong! Napaatras si Jim. Boses ng babae. Mahina at parang halos wala ng lakas. Hello? Hello? Tumakbo siya papalapit. Naririnig mo ba ako? Paano ka napunta dyan? Kinalong ako. Halos umiiyak na sagot nito. Nanlaki ang mata ni Jim. Yung note? Ikaw ang nagsulat nun? Please help. Mahina na ang boses. Parang anumang oras ay mawawala ng malay. Tiningnan ni Jim ang pinto. Makapal, matibay, at may malaking padlock. Ay, ano ba yan? Lumingon siya sa paligid. Wala. Walang bato, walang pamukpok. Puro damuhan at mamahaling landscaping. Inikot niyang kamalig. May maliit na bintana sa itaas. Pero kasya lang siguro ang pusa. Hanggang sa may nakita siyang isang crowbar. Kasama ng pala at kalaykay sa pader ng katabing gusali. Ay nako, salamat naman. Agad niya tong kinuha. Bumalik sa kamalig at sumigaw. Sandali lang, lalabas ka dyan. Okay ka pa ba? May mahinang sagot. Tulong! Wala ng oras. Buong lakas niyang ipinukpok ang crowbar sa lock. Isang beses, 2, 3. Sumakit ng braso niya pero hindi siya tumigil. Hanggang sa narinig niya ang langit-ngit. Bumigay ang lock. Agad niyang binuksan ang pinto. At mula sa dilim, isang payat at nanghihinang dalaga ang bumagsak diretso sa kanyang mga bisig. Salamat, mahinang bulong nito. Putok ang labi, may dugo, mukhang ilang araw nang hindi maayos ang kalagayan. At bago pa siya makapagsalita, nawalan ito ng malay. Hindi na nagdalawang isip si Jim. Buhat-buhat ang babae, tumakbo siya palabas, pabalik sa dinaanan niyang bakod. Papalabas sa kalsada. Pero bago pa siya makalayo, tumigil siya dahil sa busina na kanyang narinig. Police mobile. Kumikislap ang ilaw. Napamura siya sa isip. Lumabas doon ang mga pulis. Bitiwan mo siya! Taas mo ang mga kamay mo! Naniga si Jim. May isang matandang residente pala sa lugar ang nakita siyang paikot-ikot at sumisilip sa mga bintana. Inakalang isa siyang magnanakaw. Kaya tumawag ito sa mga pulis. Hindi po, tinulungan ko lang siya. Tumahimik ka, ibaba mo siya. Pero ngayon na. Wala siyang nagawa. Ibinaba niya ang babae. Ilang minuto lang, dumating ang ambulansya. At habang isinasakay ang babae, si Jim pinosasan. Sa presinto, muli siyang nagpaliwanag, paulit-ulit. May sulat akong nakita. Sinubukan ko kayong lapitan. Tinaboy ako ng kasamahan niyo. Tinulungan ko lang siya. Pero ang investigador, tumawa lang. Ano ka? Bida sa pelikula? Napakaganda naman ang kwento mo. Sabihin mo ngang totoo. Matagal ka nang nagmamatsyag sa mga bahay doon, hindi ba? Nasaan ang ninakaw mo? Anong ginawa mo sa babae? Tahimik si Jim. Pagod na siya, pero diretso siyang sumagot. Ako si Jim. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako mamamatay tao. Hindi ako manyakis at tumulong lang ako. Kumusta na siya? Napataas ang kilay ng investigador. Unconscious pa. Pero sabi ng doktor, mabubuhay. Kapag nagsalita yan, doon natin malalaman ang totoo. Tahimik si Jim. Pagkatapos, mahinahon niyang sinabi. Imbestigahan niyo rin po ang may-ari ng bahay. Biglang nag-init ang mukha ng investigator. Aba, at ikaw pa magtuturo sa akin? At agad siyang ipinakulong. Pero ang totoo, hindi na lumaban si Jim. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may mainit siyang matutulugan. May bubong, may pader, may pagkain. Kahit malamig na lugaw at isang pirasong tinapay lang. Para sa kanya, parang handaan na. Nakatulog siya ng mahimbing. At kinabukasan, nagising siya sa tunog ng susi. Bumukas ang selda. Nasa pinto ang investigador kahapon. Nakangisi ito. Oy, palaboy, gising! Napabangon si Jim. Saan naman ako dadalhin? Napabuntong hininga siya. Sanay na siyang mapalayas. Pero ngumiti ang investigador. Uwi ka! Napakurap si Jim. Ano? Nagsalita ng babae.
Kinumpirma niyang lahat, wala kang kasalanan. Parang hindi makapaniwala si Jim. At nahuli niyo yung gumawa? Oo, pero witness ka pa rin. Tumango si Jim, alam niya rin ang totoo. Nagkaroon ng kapabayaan. Sinubukan niyang magsumbong noon pero hindi siya pinaniwalaan. Gayunpaman, hindi na niya yon ipinaglaban. Ang mahalaga, ligtas ang babae. Paglabas niya ng presinto, huminga siya ng malalim. Malamig ang hangin pero magaan ang pakiramdam niya. Nagawa niya, may nailigtas siya. Oo, hindi siya pinaniwalaan. Oo, walang nagpasalamat. Masakit, pero hindi na yun mahalaga. Ang mas mahalaga ay napatunayan niya sa sarili niya na hindi siya duwag. Hindi siya walang silbi. Hindi siya yung lalaking sinasabi ng lahat. Dahan-dahan siyang naglakad palayo. Wala pa rin siyang pupuntahan. Wala pa ring bahay. Wala pa ring malinaw na bukas. Pero iba na ang pakiramdam niya. Hanggang sa may humintong mamahaling sasakyan. Lumabas ang isang lalaking nasa middle age. Maayos ang damit, mukhang mayaman. Diretso itong pumasok sa presinto. Napansin itong tumingin kay Jim. Pero hindi yun pinansin ni Jim. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ilang minuto ang lumipas. Jim Santos, sandali! Bigla siyang napahinto. Nanlamig siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa may pinto ng presinto, nakatayo ang investigador kasama ang mayamang lalaki. Ang lalaking yon, mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Jim, ikaw nga! Napahinto siya. Ang middle-aged na lalaking nakaayos at mukhang mayaman ay halos patakbong lumapit sa kanya. May kakaibang saya sa mukha nito. Ako po? Litong tanong ni Jim. Oo, ikaw. Ako ang ama ni Leslie, ang babaeng iniligtas mo. Parang natigilan ang mundo ni Jim. Leslie? Oo, kung hindi dahil sa'yo. Hindi na naituloy ng lalaki ang sasabihin. Napailing ito, halatang nangingilabot sa naiisip. Ayoko nang isipin kung anong pwedeng nangyari sa anak ko. Napayuko si Jim. Hindi siya sanay sa pasasalamat. Hindi siya sanay na may taong tumitingin sa kanya ng may paggalang. Halika, mag-uusap tayo. Sabi ng lalaki, sabay turo sa mamahaling sasakyan. Hindi na po kailangan. Mahinang sabi ni Jim. Tiningnan siya ng lalaki, diretsong-diretso. Gutom ka ba? Parang tinamaan si Jim. Hindi siya agad nakasagot. Ang totoo, yung malamig na lugaw at tinapay lang kagabi ang huli niyang pagkain. Mahigit isang araw na. Gutom na siya. Pero hindi siya sanay manghingi. Kahit isa siyang palaboy, pinaghihirapan niya ang bawat subo. Parang nabasa ng lalaki ang nasa isip niya. Hindi na ito nagtanong pa. Hinawakan siya sa braso. Halika, may kakainan tayo. Tahimik na sumunod si Jim. Habang nasa sasakyan, nagsalita ito. By the way, ako si Fausto. Sabi ng lalaki. Ngumiti ito. Alam ko ng pangalan mo. Sinabi ng investigador sa akin kanina, Jim. Natutuwa akong naabutan kita. Isa kang bayani. Napailing si Jim. Wala naman po akong espesyal na ginawa. Ang mahalaga'y ligtas ng anak ninyo. Napabuntong hininga si Mr. Faustino. Hindi pa totally okay. May dehydration pa, may pulmonya. Pero sabi ng doktor, hindi na critical. Isang araw pa siguro. Hindi na nito tinapos. Tumahimik si Jim. May mga tanong siyang gustong itanong. Bakit nakidnap si Leslie? Sino ang gumawa? Bakit nasa kamalig? Pero nahihiya siyang magtanong. Sigurado namang ikikwento rin. Pagdating nila sa isang mamahaling restaurant, halos umatras si Jim. Sir, hindi po. Pero muli siyang hinawakan ni Mr. Faustino. He's with me. Diretsong sabi nito sa guard. Nagulat ang gwardya pero agad na tumabi. Mukhang kilala ang lalaki. At kahit halatang kakaiba ang eksena, isang mayamang negosyante kasama ang isang gusgusing palaboy, wala nang umangal. Dinala siya sa private dining room at halos malula si Jim sa dami ng pagkain. Mainit na sabaw, karne, kanin, tinapay, prutas, juice. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Simulan mo na, mahinang sabi ni Mr. Faustino. At doon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, kumain si Jim nang hindi nagmamadali, nang hindi nagtatago, nang hindi naghahanap ng tira. Tahimik siyang kumakain habang nagsisimulang magkwento si Mr. Faustino.
Meron akong negosyo. May mga branch kami sa iba't ibang syudad. May asawa ko at isang anak na babae. Si Leslie. Napangiti ito ng bahagya. College student, masayahin, mabait, medyo inosente. Unti-unting nagdilim ang mukha nito. 1 linggo nang nakalipas. Hindi siya umuwi. Tumigil si Jim sa pagkain. Tinawagan namin lahat, mga kaibigan, mga kaklase. Nag-post sa social media. Pero walang may alam. At bago kami lumapit sa pulis, Napabuntong hininga ito. may tumawag. Lalaking hindi namin kilala. Tahimik pero malamig ang boses. At mabigat niyang sinabing, "Nasa akin ang anak mo." Nanlamig si Jim. Sinabi niya, huwag kaming lalapit sa pulis kung gusto naming makitang buhay si Leslie. At ang kapalit, ang lahat, buong negosyo ko, lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng meron ako. Napailing si Jim. Hindi pwedeng agad-agad. Pero binigyan niya ako ng 1 linggo. Saglit na tumahimik si Mr. Faustino. Pagkatapos, lumapit ako sa isang private investigator na kilala ko. Paminsan-minsan ko siyang kinukuha sa ilang personal na bagay. Ang pangalan niya ay Nigel. Biglang sumikip ang dibdib ni Jim. Si Nigel daw ang tutulong. Sinabi niyang wag muna kaming dumaan sa pulis. Mag-iimbestiga raw siya. May lead pa nga raw siya ilang araw matapos, pero mali. Habang lumilipas ang araw, paulit-ulit tumatawag ang kidnapper. Palapit ang deadline. Handa na akong ibenta ang negosyo ko. Wala akong pakialam sa pera. Ano ko yun? Tahimik si Jim. Ramdam niya ang sakit ng ama. Pagkatapos, Biglang tumawag ang ospital at buhay si Leslie. humigop ng tubig si Mr. Faustino bago nagpatuloy. Nang magkamalay siya, sinabi niya ang lahat. Nung araw daw na mawala si Leslie, pauwi siya galing sa university. At bigla niyang nakita si Nigel, ang investigador na minsang inuupahan ng kanyang ama. Mga 30 anyos, maginoo, maayos manamit, at aminado si Leslie. May kaunti siyang paghanga rito. Kaya nang mag-alok ng sakay, sumama siya. Sa biyahe, inabutan siya ng kape. At pagkatapos nun, blanko na ang lahat. Nagising siya sa malamig na kamalig. Gabi, madilim, nag-iisa. Wala ang cellphone niya, na wala rin ang pakiramdam ng seguridad. Sumigaw siya, humingi ng tulong, pero walang dumating. Kinabukasan, nagising siya sa busina ng tren. Doon niya nakita ang riles. Tiningnan niya ang suot niyang relo. 8:30. Naalala niya ang oras. Gumamit siya ng mga lumang kahon para sumilip sa maliit na bintana. At doon niya na-realize, isa siyang bihag sa isang farm property. Dahil desperado na siya, nagsulat siya ng note. Kung saan man dalhin ang hangin, baka may makakita. Pero bago pa niya maitapon, may narinig siyang yabag. Mabilis niyang isiniksik ang note sa handbag at bumukas ang pinto. Si Nigel. Hindi na ang mabait na investigador, kundi isang halimaw, at nang sumigaw siya, tinapala nito ang bibig niya. Itinali ang mga kamay, kinuha ang bag at umalis. Hindi na siya bumalik. Mahinang sabi ni Mr. Faustino. Paminsan-minsan lang siyang pumupunta sa property. Siguro tinitingnan kung buhay pa. Hinihintay lang siyang mamatay. Nanlamig si Jim. Pagkaraan ng ilang araw, nakawala si Leslie sa pagkakatali. Natanggal ang tape pero wala na siyang lakas. May lagnat, walang pagkain, walang tubig, halos katapusan na. Tumulo ang luha ni Mr. Faustino. At saka, may narinig siyang boses. Napatingin ito kay Jim. Boses mo. Naalala niyang may gusgusing lalaki siyang nakita. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay tao ka at dumating ka. Mahabang katahimikan. At pagkatapos, mahina ulit nagsalita ang lalaki. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko. Iniligtas mo rin kaming mag-asawa. Napayuko si Jim. Hindi niya alam ang isasagot. Sa buong buhay niya, ito yata ang unang beses na may nagsabing may halaga ang ginawa niya. Tahimik na naupo si Jim habang pinakikinggan si Mr. Faustino. Nahuli si Nigel kaninang umaga. Napatingin si Jim. Sa airport, tatakas na sana. Pagkatapos niyang bumalik sa property at malamang wala na dun si Leslie, hindi ko inakalang kaya niyang gawin yun. Napailing ang matandang lalaki. Pinagkatiwalaan ko siya. Pinapasok ko siya sa buhay namin pero muntik niyang patay ng anak ko. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa baso. Ramdam ang galit at sakit. Mahinang nagtanong si Jim. Pero bakit po? Kahit makuha niyang pera, hindi naman siya makakatakas. Magsasalita pa rin sa Leslie.
Napatingin si Mr. Faustino at ang sumunod nitong sagot ang nagpanginig kay Jim. Hindi niya planong buhayin si Leslie. Nanlamig siya. Balak niyang hayaang mamatay ang anak ko. Tumahimik ang paligid, parang bumigat ang hangin. Yung pera, Mapait na tumawa si Mr. Faustino. maniwala ka. Ang mga taong ganyan may paraan lagi para tumakas. Pero hindi na mahalaga yon. Tama ka, ang mahalagay buhay ang anak ko. At dahil yun sa'yo, Jim, hindi mo lang iniligtas si Leslie, niligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas mo rin ang negosyo ko. Maya-maya'y sumandal si Mr. Faustino. Ngumiti ng bahagya. Ngayon, ikaw naman. Kwento mo ang buhay mo. Napayuko si Jim. Wala naman pong espesyal. Namumulot lang ako sa tambakan. Doon ko nakita ang bag. Ngumiti si Mr. Faustino. Oo, pero hindi yan ang tinatanong ko. Jim, wala ka bang tirahan? Natahimik siya. At sa unang pagkakataon, may taong totoong gustong makinig. Kaya ikiniwento niya ang lahat. Ang ampunan, ang pangarap, ang rejections, si Nancy, ang panloloko, ang pagkakabugbog, ang pagiging palaboy. Tahimik lang si Mr. Faustino habang nakikinig. Walang panghuhusga, walang pangmamaliit, at nang matapos si Jim, huminga ng malalim ang matanda. Pagkatapos ay nagsalita ito. Hindi dapat dito nagtatapos ang buhay mo. Ano po? Napatingin si Jim. Tutulungan kita. Parang hindi siya makapaniwala. Sir, hindi po kailangan. Tumigil ka. Hayaan mong minsan may tumulong naman sa'yo. Nakangiting sabi ni Mr. Faustino. At doon nagsimulang magbago ang buhay ni Jim. Hindi isang milagro, hindi overnight, pero paunti-unti. Una, umupa si Mr. Faustino sa maliit ngunit maayos na apartment. May sariling kama, malinis na banyo, at totoong bubong. Unang gabi, hindi makatulog si Jim. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Matagal na panahon na rin mula nang huli siyang matulog ng hindi natatakot. Sumunod, binilhan siya ng maayos na damit, sapatos, mga pangunahing gamit. At pagkatapos ay ipinakilala siya sa trabaho. Courier muna, simple lang pero disenteng trabaho. At higit sa lahat, marangal. Pero hindi doon natapos ang lahat. Mag-aaral ka, sabi ni Mr. Faustino. Nanlaki ang mata ni Jim. Sir, sa college, may panahon pa. Magtrabaho ka habang nag-aaral kung gusto mo. At doon sumiklab ang bagong pangarap. Law school, abogado. Dahil alam ni Jim kung gaano kasakit ang walang boses. Kung paanong ang batas ay minsan ginagamit laban sa maihina. At nangako siya, balang araw, ipaglalaban niya ang mga taong katulad niya noon. Madalas niyang bisitahin si Leslie. Naging magkaibigan sila. Masayahin pala ang dalaga. Makulit at puno ng buhay. Pero ang tunay na pag-ibig, dumating sa hindi niya inaasahang paraan. Sa ospital, isang nurse, si Sarah. Simple lang, mabait, maganda, at higit sa lahat, totoo. Nung una, hindi makapaniwala si Jim. Bakit ako? Bakit mo akong gusto? Tingnan mo naman ako. Mahina niyang sabi. Tumawa naman si Sarah. Yung klaseng tawa ng puno ng lambing. Napakakulit mong tao, hindi mo ba alam? Ano? Tingin ko, isa ka sa pinakamabuting lalaking nakilala ko. Natigilan si Jim. Safe ako kapag ikaw ang kasama ko. At sa mga simpleng salitang yon, may bahagi sa pusong matagal ng patay ang muling nabuhay. Makalipas ang ilang taon, hindi na ang dating Jim ang makikita mo. Hindi na ang gusgusing lalaking pinagtatawanan sa kalsada. Hindi na ang palaboy na itinataboy. Nakasuot na siya ngayon ng maayos na polo. May sariling bahay, may sariling pamilya, at higit sa lahat, may dangal. Sa araw ng kanyang graduation, tahimik siyang tumingin sa langit. Hindi niya kilala ang kanyang ina. Hindi niya alam kung buhay pa ito. Pero sa araw na yon, wala na siyang galit. Dahil naiintindihan niya, hindi ang iniwan ka ang magtatakda ng halaga mo, kundi kung paano mo pipiliing bumangon. Lumapit si Sarah, kasama ang anak nilang maliit. At sa likod nila, nakangiti sina Mr. and Mrs. Faustino, kasama si Leslie. Isang pamilya, hindi man sa dugo, pero sa pagmamahal. Tahimik na napaluha si Jim, dahil minsan ang pamilyang ipinagkait sa iyo ng mundo ay ibinibigay rin pala ng tadhana sa tamang panahon.
Sa totoong buhay, marami ang katulad ni Jim. Mga taong tahimik na lumalaban. Mga taong hinuhusgahan dahil sa itsura. Mga taong tinatapakan dahil mahirap. Mga taong pinaniwalang wala silang kwenta. Pero tandaan ninyo ito. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na habang buhay. Minsan, ang pinakamabuting tao, sila pa ang pinakawasak. At minsan, ang mukhang wala ng pag-asa, sila pa ang may pinakamalaking pusong handang tumulong. Isang simpleng kabutihan, isang taong naniwala, isang kamay na iniabot. Yun lang minsan ang kailangan para magbago ang buong buhay ng isang tao. Kaya bago tayo manghusga sa taong gusgusin sa kalsada, baka hindi natin alam, mas mabuti pa pala ang puso niya kaysa sa mga nakakotse at naka-Amerikana. At kung ikaw naman ang taong nasa pinakamadilim na yugto ng buhay mo, pakinggan mo ito. Hindi pa tapos ang kwento mo. Dahil minsan, kapag akala mong wala ng himala, doon pa lang ito nagsisimula. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.